Good morning po mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang ating Diyos na buhay? Yung para sa Diyos na buhay! Come on! Are you ready, Church of God Angono? Isang malakas na hallelujah! Hallelujah! Come on! My heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. Come on! You have me completely. It's your love in my heart, running over every day of my life. I grow closer. Come on, church! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Come on! No matter what I go through, I keep my eyes fixed on you. Jesus, you're faithful. Come on! And you are able. It's your love in my heart, running over every day of my life. I'll go closer to you. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. Every part of my heart is now open. Yes, O Lord. Take your hold in my heart. You are welcome. Come on! Put your hands together to Jesus! Come on! Are you ready? Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Hey! Come on! Let it begin, our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise in your praise, my soul.
you ready, Church of God? Awalo! Put your hands together! Come on! Here we go! Singing again, our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Singing again, our God reigns. It's all of their hearts out to beat again. All around the world we'll sing. Come on! I know you're for me, you're not against me. You only have good thoughts about me. I know you love me, I know you call me. I know you got great things planned for me. Oh, what a joy you give me. Yes, oh Lord, your love has set me free. Jesus, you are all I need. Come on, church! I'm gonna praise all of the things. I'm gonna lift your name up high, 'cause you're worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. Whoa, whoa, whoa. Yes, oh Lord. Whoa, whoa. I know you for me, you're not against me. You only have good thoughts about me. I know you love me, I know you call me. I know you got great things planned for me. Oh, what a joy you've given me. Your love has set me free. Jesus, you are all I need. Come on! I'm gonna praise all of the things. I'm gonna lift your name up high, 'cause you're worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. I'm gonna praise all of the things. I'm gonna lift your name up high, 'cause you're worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. So we'll sing it. Whoa, hallelujah. Whoa, ang lahat ng pinagpala sumigaw ng hallelujah. Come on! Lord, for all you've done, I'll praise your name. for what's to come, I'll praise your I name. will give you praise Every day. every single day. I praise your name, I'll praise your name. I praise your name, I'll praise your name. I praise your name, I'll praise your name. I praise your name. May ilalakas pa yan. I'm gonna praise, I'm gonna lift your name up high. 'Cause you're worthy of all the glory.
Hallelujah, hallelujah. Sarap magpuri sa Panginoon, lalo na kung magkakasama yung mga anak ng Diyos. Amen? Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat. At nakakapagbigay kami ng papuri sa iyo, God. Salamat dahil sa pamamaraan na ito, Panginoon, nabibigay namin kung ano yung gusto naming ipahayag sa iyo sa pagpapasalamat namin sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Pero bago natin ituloy ang ating pagpupuri sa ating Panginoon, balikan muna natin kanyang salita sa Psalm 92, 1 verse 2. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin? In 1, 2, 3. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. Pwede pa ba minsan palakpakan natin ang salita natin? Grabe. Grabe yung salita doon sa huli. A steadfast love in the morning and faithfulness by night. Kapatid, kung sa mundo may 7-Eleven, may mga 24 hours pa na nagbubukas sa mga establishment. Pero hindi nila kayang tapatan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil kung tayo dito sa mundo may 24 hours tayo, ang Panginoon, meron 25 hours para sa ating lahat na narito. At para sa mga anak niya. Minsan nagkukulang tayo tumawag sa Panginoon. Within a day, 24 hours, minsan di tayo nakakapagpasalamat. Pero ang ating Panginoon, minsan di nakalimot sa atin, kapatid. Kaya kung ano man yung gusto mong ilabas, ipagpasalamat, this is the right time, kapatid. God will hear you, God will hear you. And as we sing this song, ito'y pasasalamat sa ating Panginoon sa walang hanggan, walang never-ending loves niya sa atin, kapatid. Hallelujah. Got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end. So I throw up my hands and praise you again and again. So that I have this hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, and nothing else fit for a king. Except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I got just one move with my arms stretched wide. I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again.
all that I have is except for our hearts singing yes, Lord. Come on, church. Come on, my soul, but don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, but don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, but don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, but don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Kapatid, don't let your problem hinder your worship to our Lord. Let turn this be to worship, kapatid. Kahit may problema ka, i-worship mo si Lord. Hallelujah. Come on, church. So I throw up my hands and praise you kapatid. Again. Lift mo yung kamay mo na yan. Sa inyan na ang Diyos ay mabuti sa atin. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. Come on, church. So I throw up my hands and praise you again and again. Yes, oh Lord. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na magpasalamat sa iyo. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. Magnify the Lord. Come on, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song,
church. Come on, my soul, but don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, Don't you get shy of me. lift up your soul. You got a lion Inside of those lungs, get up and praise the Lord. Come on, my soul, but don't you get shy of me. lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Yes, oh Lord. Sige kapatid, kausapin mo ang ating Panginoon. Hallelujah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Kapatid, alalahanin mo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, kapatid. Dahil kung alam mo mabuti ang Panginoon sa iyo, isisigaw mo yan para sa ating Panginoon. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lift your voice. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from
are the King of Kings. You are the Lord of Lords, and you deserve all the glory and highest praise. Hallelujah. Yes, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, nakita mo ang laman ng mga puso namin, Panginoon. Habang kami umawit, Lord, sabi nga na, you deserve all the glory. Dahil, Panginoon, you deserve talaga. Kami hindi. Kasi wala kami nagawa sa'yo, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagkulang, hindi nang iwan. Bagkus, nagbigay pa ng buhay para sa amin, Panginoon. Maraming salamat. And as we continue to worship you, Panginoon, as we hear your word, we're praying, Panginoon, sa umaga ito, na sa anak mo na gagamitin para maghayag ng iyong salita. Panginoon, anoint her. Anoint her, Panginoon. Naggamitin mo siya ng malakasan sa mga oras na to, Panginoon, sa paghayag ng sa iyong salita. Na lahat ng lalabas sa kanyang mga labi ay pawang galing sa iyo, Panginoon. Because your word is true. At dito kami nabubuhay, Panginoon. Ito ang aming pagkain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And as we listen, Panginoon, dalangin namin, buksan mo mga puso namin. Lahat na narito, Panginoon, buksan mo ang puso namin, O God. And open our ears, clear our minds, Panginoon. Para ang lahat ng iyong salita ay matamasa namin sa oras na to, sa umaga na to, Panginoon. Maraming salamat. To you all the glory and highest praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hello! Blessed Sunday morning sa lahat po mga kapatid. Welcome to COG Angono. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Are you excited today? And I'm so also excited in sharing to you God's Word. And today, first Sunday of November, and we're introducing a new series to all of you. Okay, sa tulong at habag ng Panginoon at sa patnubay ng Banal na Espiritu. For this month, we will have a series, The Women of Faith. Okay? So sa umagang ito, I will share to you a familiar story of two sisters, si Mary at si Martha, kapatid ni Lazarus. Kilala niyo po ba sila? Yung binuhay namang muli ng Panginoon. Yung apat na patay na apat na araw na patay na, tapos binalikan ng Panginoon at muling binuhay. Naalala niyo na po ba? Yan ang magkapatid na yan na aking share. And the title of our preaching or sermon today is The One Thing. O sige, ano po ba yung one thing na yan? Alam niyo po sa pang-araw-araw natin sa ating buhay, may ginagawa po tayo mga pagpipili. Tama po ba? Kaya naman naging popular yung quotation na Our life is a matter of choice and not chances. Okay? Hindi daw nagkataon lang, kundi pagpipili. Pumipili tayo ng ating susutin. Tama po ba? Pinipili natin ang ating kakainin. Tama po ba? Pumipili tayo ng ating pupuntahan. At salamat sa Panginoon, tama pinili nyo. Dito tayo pumunta ngayon. Amen. Hallelujah. Okay, kaya lang sa ating pamimili, okay, the choices, kung tayo ay, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, ang pinagpipilian natin, it's about good and bad. Kaya lang ngayon na tayo mga Kristiyano na, marami na tayong naranasan sa Panginoon, ang kanyang kabutihan, marami na tayong napakinggan ng mga sermon, mga preaching, nakapagbasa na tayo ng maraming siguro salita ng Diyos, sa Bible. So sa ngayon daw, ang pinagpipilian na dapat ng mga Kristiyano at hindi na tayo nalilito about good and better or best. So tatanggalin na natin yung salitang bad. Wala na sa choices natin yung bad. Kasi nga sa dami ng ating natutunan, hindi na yung mali ang ating pipiliin. Tama po ba? So ngayon, siguro kung nalilito tayo na sa ating pagpili, gusto natin ang mas higit, mas mahalaga, dahil natatakot tayo, baka pag good lang ang pinili natin,
hindi tayo mapapabuti. Because alam natin, our God is, our Father is always, gusto niya sa atin, laging the best na maibigay sa ating buhay. Kaya naman, kailangan natin matutunan at huwag tayong malito. Sa lahat ng ating pagpipilian, laging the best ang ating pipiliin. Amen po ba? Okay, so ito po yung ating pag-uusapan ngayon. And you can find the story in Luke 10, beginning verse 38 up to 42. And then let us read. Verse 38, as Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Verse 39, her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught. And verse 40, but Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, does it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me, sabi ni Martha. Verse 41, but the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. And verse 42, there's only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Papuri po at dagdagan ng pagpapala ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang banal na salita. At ang dalangin ko na ito'y magbunga ng kabanalan at tayo magnasa ng gumawa ng mabuti at tama sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Amen? Okay, so ito ang istorya. Napunta sa Panginoon sa isang village. At nandoon si Martha, nung makita niya, wow, si Jesus. And mind you, pag si Jesus ay nagpupunta o naglalakad at makakita siya ng maraming tao, biglang magsusunuran sa kanya yan. So during this time, okay, si Jesus, hindi lang si Jesus ang bumisita. There were the 12 disciples, and of course, nandun yung mga usisero, okay, yung mga nag-uusisa, totoo ba na si Jesus gumagawa ng himala? So pag nakita nila, nandiyan si Jesus, nagsusunuran dyan. Can you imagine kung gaano kadami ang iwe-welcome ni Martha? Now, Martha is just like the Filipinos. Tama po ba? Tayo mga Pilipino, hospitable. Amen. Ay, ako lang ata. Tayo mga Pilipino are known for this, di ba? Tayo ay mga pag dumating ang bisita, natural. Tayo agad na, ay naku, nandiyan si Mare. Oo, maganda ka. Magpabili ka ng magpabili ka ng burger, magpabili ka ng inumin. Tama po ba? So, being hospitable. Kaya lang, para sa Panginoon, oh Martha, you are so distracted. Okay? Yun ang napansin ng Panginoon. Nung makakita si Martha, biglang siguro nagkakalampagan. Tapos, ang nangyari, nung makita naman ni Mary, si Martha, naguluhan, nag-ano agad sa mga ihahanda, na pagkakainin, sa dinner, na-distract siya, nag-worry siya. Ano kaya masarap na iluto? Minudo, kaldereta? Ano kaya? Iluluto ko para kay Jesus at mga kasama niya. Ngayon, si Mary naman, pagkakita kay Jesus, nung umupo din sa paanan. Kaya lang, nung makita nga ni Martha yon, siguro si Martha may hawak na sandok, tapos si Martha nakatala, hala, ang dami-daming kakayuri, nagat na nyug dito, nakaupo lang tong babaeng to. Di ba? Sabi niya, ano ba yan? Siguro, can you imagine the scenario? Ito yun eh. Nakaupo si Jesus, nakaupo si Maria sa paanan niya, tapos siguro natin sa may likuran sa kusina si Martha, nagagano ng sandok, Mary! 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 Tapos si Mary naman, amen, amen. Bingi-bingihan, parang patay mali siya. Okay? Kaya lang, gusto ni Mary, talaga si Martha, talaga siya, sobrang distracted siya, sobrang worried na siguro, naku, baka hindi matapos to. Magbabalot pa ng mga lumpia, ipiprito ko pa. Ano ba yan? Yung isda, naku, bilasahan na. Mary! Siguro di na sandok, pati kutsilyo. Mary! Si Mary naman, Jesus, love you. Para mga anak lang natin, mga nanay, pag nakaharap sa cellphone, Hero! Joke. Diba? So, sobrang concentrated. Ngayon, ang ginawa ni Mary ni Martha, para maano siya, hindi siya pinapakinggan, hindi siya pinapansin ni Mary, lumapit siya sa Panginoon. Di ba sabi doon sa verse 40? Ano sabi sa verse 40? Lord, does it seem unfair to you that my sister just sits here while I'll do the work? Tell her to come and help me. So nagsumbong na siya sa Panginoon. Nasabi siya na para ma-resolve yung kanyang concern, yung kanyang cares, yung kanyang mga worries.
Hindi siya pinapansin, lumapit siya kay Jesus. Pagsabihan mo nga yung kapatid ko. Ako yung gawa ng gawa, sila walang ginagawa. Ganyan lang, tinan mo, nakasalampak lang sa paan sa sahig na yan. Nakikinig lang. Walang ginagawa. Ngayon, tandaan po natin. Okay? So, sino ba si Mary? Tinan natin, ha? Yung character sa istorya na to. Si Martha, okay, she was hospitable. Wala pong masama sa pagiging hospitable. Okay, it was a good choice. Pag may dumarating na bisita, baka sabihin ninyo, ay sabi ni Pastora, huwag palang pansinin pag may bisita. Dumating, uy, nandiyan si Pastora. Bahala kayo. Diba? Hindi yon. It was good, okay? Walang masama, pagiging hospitable. Okay, kaya lang, sabi nga sa inyo, it is between now good or better and best na bilang mga Kristiyano. Okay, pag-aralan natin to. So si Martha, hospitable, attentive to the preparation and details of hosting. Mga kapatid, ito po ang tandaan natin. In everything we do, sa lahat ng activity na ginagawa natin sa buhay, meron pong dalawang mukha yan. Okay? Ang unang mukha ay ang form. When you say, okay, at pangalawa ay substance. Now, when you say form, ito yung structure, ito yung nakikita, ito yung napapansin ng mga tao sa paligid mo. Ito yung nakita nilang ginagawa mo. But the substance, it is the spirit behind it. Ito yung motibo mo, intention mo, kung bakit mo ginagawa ang isang bagay sa buhay mo. Amen. And most of the time, ang tinitingnan sa atin ni Lord, yung substance ng ginagawa natin. It's not the form. Okay po ba? Okay, ngayon, ang sabi doon, sabi ng Panginoon, Mary, masyado kang nagagulumihanan. Okay, masyado kang nadidistract sa mga ginagawa mo. Sabi sa verse 41, ang ibig sabihin ng verse 41 na yun, sinabi ng Panginoon, natuon ang kanyang mata ni Martha at pansin sa ibang bagay o siya ay nalibang o naaliw sa bagay na di dapat kalibangan. Kasi yung paglapit niya sa verse 40 na, hindi mo kayo, Lord, don't you care? Sabi niya, unfair naman, ako gumagawa. Siya hindi siya gumagawa. Itong dalawang statement na ito ni Mary, yan, sa verse 40, ay nagpapakita ng kanyang thoughts o ng spirit behind sa kanyang ginagawa. Okay? Anong pagpapahiwatig niyan? So, Martha's request and yung kanyang suggestions revealed her thoughts and values. Kung ano ba talaga yung pinapahalagan, mas mahalaga sa kanya. Okay? Sa paglapit niya. Kasi hindi siya pinapakinggan ng ni Mary . Ngayon, ang sagot sa kanya ng Panginoon, ano ka ba, Mary? Ay, ano ka ba, Martha? Napunta naman ako dito sa bahay niyo, hindi para kumain. Napunta ako dito para magturo. Kasi si Jesus ganun po . Every time na maraming tao, lagi siyang sinasamantala yung pagkakataon na ma-share, makapagturo sa mga tao, sa mga disciples. Di ba, pagbabasa kayo ng Bible, makita nyo lagi si Jesus, lagi siya nagtuturo pag maraming tao. Naalala nyo, di ba yung kay Peter, nakagarahin ng kanyang bangka, tinuntungan niya pa yung yung bangka ni Peter, at nagturo siya, di ba? Blessed is the man. O, di ba? So, ganun ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, Martha, hindi ako nagpunta dito para makikain. Nandiyan yung mga tao, gusto ko tagapakinig ng aking ituturo. So, anong ibig sabihin nun? Kaya nga si Martha ay kinumed. Okay? Kinumed ng Panginoon si Martha na tama yung gano'n yung ginawa. Kasi sinamantala ni Maria yung pagkakataon. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon pumupunta sa bahay nila ang Panginoong Jesus. You get not the point? Just like the same with our lives. From Monday to Saturday, may daily routine tayo . So just the same with Mary and Martha. Araw-araw naglilinis sila, araw-araw nagluluto sila, araw-araw siguro marami silang naasikaso sa bahay. Kaya lang special tong okasyon na to, special tong event na to. Rare, bihirang mangyari, nadadalawin ka ni Jesus para magturo. Sinunggaban ni Mary yung pagkakataon na yun. Kaya nung umupo ang Panginoon magturo, agad nakinig siya. Same with us. Monday to Saturday, ano ginagawa natin? Nag-aaral siguro kayo, pumapasok kayo, nagtatrabaho kayo. This is our daily routines. Kaya lang, minsan, you need to suspend your daily routines pag nandyan na ang Panginoon at sasamantalahin natin ang pagkakataon na tayo ay makipag-usap sa ating Panginoon. Monday through Saturday, you can do all the things that you want. Sabi doon sa Exodus 14. Pero sabi doon, pag it is Sunday, Sabbath day, Lord's day, choose the best.
be with God on Sunday. Amen po ba? So today, you made the best choice. Narito ka ngayon narito ka ngayon sa sambahan para pasalamatan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ano ba yung purpose? Ang tinitignan pala sa atin ni Lord, ano yung spirit, hindi yung form. Kasi kahit gawin mo ang lahat ng bagay, ipakita mo sa mga tao, nasiyahan man ang tao, pero ang tanong, nasiyahan ba si Lord sa ginawa mo? Why Jesus commended Mary? Okay? So Mary's choice is the best because for Jesus, it is important to listen. Kasi nga magtuturo siya eh. Okay? At alam niyo po ba, bakit mahalaga sa Panginoon ang pakikinig? Kasi ang sabi sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang ating pananampalataya ay nagmumula saan? Again, ang pananampalataya ay nagsisimula saan? At pakikinig ng salita ng Diyos. At sabi doon sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Napaka-imposible na mapasaya mo ang Panginoon kung hindi nakikita na meron ka pananampalataya sa puso mo. Kaya nga mahalaga para sa Panginoon, kaya natuwa si Lord kay Mary. Dahil inuna niya ang makinig. Dahil gusto niyang lumalim sa kanyang pananampalataya. At I know, the same thing with you. You come here today dahil gusto niyo lumalim sa inyong pananampalataya. Hallelujah! Now, don't you know mga kapatid, that sitting is a form of worship? Alam niyo ba yung ginagawa niyong yan? Nag-worship na kayo kay Lord. Because it shows reverence and teachability. Na pag tayo naupo ng ganyan at sobrang tayo nakikinig, nagko-concentrate attentively that we are listening to the Word of God, we are giving reverence to God. Because John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was ang salita ay Panginoon. Kaya pag merong dyan, tapos nagtuturo. Now, teachability. Nagpapakita na gusto kong matuto. Yan. Pag kayo nakikinig na maayos, pag nakita ko mga mukha ninyo na talagang, alam mo, sobrang nakakatuwa sa sa nagtuturo. Can you imagine sa senaryo? Kasi ito ay pagbibigay galang, hindi lang sa Diyos, kundi sa nagsasalita. Di ba? Can you imagine sa senaryo na yan, si Jesus nagtuturo, may kumakalampag yung kaldero, pak, 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 tapos nagpipit-pit ng bawang, pak, 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 tapos lalapit pa kay Jesus, Jesus, siguro si Jesus, and the Lord, ang sabi ng, Marta, di ba sobrang nakaka-distract? Just the same. So, I'm just reminding you mga kapatid, no? Lalo na sa mga maliliit na bata, it's so very, minsan talaga nakaka-distract. Minsan may tatakbo dyan mga bata. Siyempre, sometimes yung mga nagsasalita dito sa unahan, may concentrated na kami, di ba, yung salita. Minsan nakakawala po talaga ng nakakawala sa wisyo. Nakakawala ng focus. Biglang may tatayo, may biglang alam niyo yun? And isa pa ang ibig sabihin ng pag-upo, ang maupo at makinig ay mahirap gawin dahil ito ay nagagawa lamang ng mga taong may kapayapaan sa kanilang puso. Tama po ba? Para mag-upo ka ng ganyan at makinig ka ng mabuti, ibig sabihin, it shows restfulness. Talagang payapa ang isip mo. Kaya minsan sabi ko kanina na i-share ko, pag ako ay minsan pag nasa tabing dagat, o kaya kahit sino, nasa mall ako, may nakita ko mga tao nagbabasa, inoobserbahan ko yun. Kasi pag nagbabasa siya, bibilang ako ng mga 3 to 5 minutes, itaturn na yung page. Tapos mamaya, itaturn na naman. Sabi ko, payapa to. Kasi nagbabasa talaga siya, nagbabasa. Kasi may iba talaga, pag nagbabasa, isang page pa lang, maya nakatunganga na. Binabasa. Malayo ang tingin. Wala na, di na nailipat. Nakaganon na. Siguro, marami siyang iniisip. Tama po ba? Kaya yung ginagawa niyong pag-upo, it shows na payapa ang ating kalooban. Dahil alam natin, ano man mangyari, may kasama tayong Panginoon. Okay, so Mary was commended by Jesus because she devoted herself to the spirit of the event, while Martha was devote herself to the form. Okay, parang ganito lang yan Okay, para maliwanagan ninyo yung form and spirit. Valentine's.
Nagugupit ka ng mga puso-puso. Di ba? Gugupit ka. Tapos ano pinugupit mo. Tapos meron sabi, uy, ano naman, nag-i-store na naman kayo eh. Ang ginugupit mo, puso Tapos kinalapit ka na, ano naman, store na naman. Nasaan ang puso mo? Mapagmahal ka lang sa form, pero yung kaibuturan ng puso mo, wala talaga. Just the same with us. Every Sunday, you will shout, Hallelujah! Praise the Lord! That's the form. Diba? Mag-shout ka. Kaya lang pagdating sa bahay mo, dala mo pa rin ba yung pagsamba sa Panginoon? Na hindi lang nakikita sa iyong bibig, kundi sa iyong pamumuhay. Na talagang ikaw ay mananamba na buhay na Diyos. So that's the Spirit. Baka pagdating sa dito sa yes, hallelujah. Pagdating sa bahay, ano ba naman yung kantang yan? Hindi ko maintindihan. English. Tapos ang lakas-lakas pa. Ano ba yan? Di ba? Hindi na makasabay. Lahat na nireklamo. Nasan doon yun? That's the Spirit. Ang Spirit, hindi ka lang mananatili dito. Dito, yes. Kasi magpapakita tayo. Natural, pag nasa church ka, magpapakita ka na maayos ka. Tama. Kahit hindi ka okay. Kumusta ka na? Oh, okay. I'm okay. Okay. Diba? Tandaan po natin yan It's the Spirit na tinitignan ng ating Panginoon. So Mary chose the best by pleasing God than Martha who pleased men. So pag ikaw pala ay nakakonsentrate sa mga details, dati nila mo, yes, sabi ko sa inyo it's not bad. Hindi masama na ginawa ni Mary. Diba? Ay ni Martha. Tama yun, na maging hospitable ka. Kaya lang the Spirit. Kasi nga, ano ba yung purpose ng Lord? Ang layo ni Lord, ba't siya pumunta doon? At si Mary, ginawa niya yung ayon sa purpose sa pagkapunta ng Panginoong Jesus. Yun ang nagustuhan ni Mary. Ay ng Panginoon kay Mary. Kaya siya kinomend. So, tayo po sa atin, kasi mas pinili ni Mary na i-please si God, si Jesus. Samantalang si Martha, ang gusto laging pasayahin, very detailed siya sa mga kakainin. Gusto niya, mapabusog niya yung mga tao. Na para pag nakita, dun sa bahay ni Martha, ang daming handa. Pag nagpunta ka dun, mabubusog ka. Samantalang, kung ikaw ay after sa spirit, o kaya ikaw ay after talaga makinig, pwede naman maghanda rin siya ng pagkain. Halimbawa, maglaga siya ng saging, ng mais. So habang nilalaga, nakaupo siya, nakakapakinig siya. Tama po ba? Tama po ba? Sometimes, minsan ang problema talaga natin, ginagawa natin komplikado ang ating mga buhay. At nagiging komplikado ang buhay natin pag gusto natin pasayahin ang tao kesa sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa totoo lang, sa aking obserba, marami mga tao ang hindi masaya sa buhay because their focus is not to please God, but to please men. Kasi gusto nila, pag sinabi na tao, iba yan taong yan. No. Mga kapatid, mas higit na gusto ng Panginoon na siya ay ating pasayahin. Tandaan po natin ito. Mary's choice was against Martha. Okay, tandaan po natin to bago ako pumunta dyan. Sa ating pong buhay, meron tayong audience. Amen po ba? Pag ikaw bata pa, pag tayo ay bata pa, ang audience natin, parents. Magulang natin. Diba? Kaya pa nag-aaral tayo, diba? Kinder ka, gusto mo talaga makakuha ng star kay teacher. Kasi pag uwi mo, Mami, star ako! Saan? Sa mata. Hindi, dito. Mami, may star ako. Diba? Gusto mo lagi maging proud si Mami sa'yo, si Daddy sa'yo, diba? So gusto mo pasayahin lagi si Mami at si Daddy nung bata ka. Kaya lang, pag teenager ka na, syempre, iba na audience mo. Si crush na. Yan. Gusto mo lagi kahit si Mami nagagalit sa'yo, naiinis sa'yo. Bakit kaya ka na naman? Gabi ka na naman. Okay lang, pagalitan mo ako. Basta nakasilay ako. Diba? Yun ang gusto natin Unti-unti nawawala na sa natin, sa eksena si Mami. Pag ikaw nag-asawa na, of course, your audience is your husband of your wife. Diba? Yun ang magiging audience mo. Pero ang dalangin ko mga kapatid, we must learn to live with one audience. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, lagi natin isipin ang masiyahan, mapangiti natin lagi si Lord. Amen! Na bago natin gawin ang isang bagay,
bago gawin natin ang isang desisyon, tanungin natin, pag ginawa ko ba to, mapapangiti ba si Jesus o masisimangot sa akin? Naku, nawa, mga kapatid especially the mga kabataan. Kung siya ba sasamahan ko lagi, matutuwa ba si Jesus o hindi? Amen? Amen? Okay. So si Mary's choice was against, mahirap po yung ginawa ni Mary. Unang-una, marami siyang pinanindigan. Ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Tandaan po natin to Yung ating pagpunta sa church, yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating paglilingkod, maraming mangiistorbo sa atin. Amen po ba? Kailangan mong panindigan yan. Kailangan mong panindigan yan. Unang-una na, dyan ang kaaway na si Satanas. Ayaw ni Satanas na makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, doon kalalalim sa pananampalataya mo. Kaya gagawin lahat ng istorbo yan. May biglang magte-text sa'yo, boy, pare, nandito na yung nandito na yung blessing natin. Kasi nakatingin, nakatatago pa sa bag. Wait, mamaya na. Mamaya. Diba? Pero yung mata gagano. Diba? Kaya sobra ako nabe-bless sa mga tao na talaga sa mga Kristiyano, nagpupunta talaga sa church, papatayin yung cellphone, o kaya ihihinaan, na talaga hindi sila magpapadistract. O kaya sa katabi nila, hoy, alam mo ba, binomba na naman yung Hamas. Talaga? Ilan lang patay? Ang dami, 1,000. Talaga? Kaya minsan gusto ko na maglagay ng pulpito sa hali ko. Di ba? Iyon yun. Maraming Marta sa paligid natin na pipigil. Uy, Sunday ngayon. Banding tayo. Kainan tayo. Again, it's not bad to have family bonding, pero sabi ko sa inyo, may Monday through Saturday, gawin natin iyon. O kaya after Sunday, 2 hours in the church, siguro after naman ito, pwede pa rin kayo makapag-bonding. And I don't know what is the meaning of bonding to you. Kasi para sa akin, pag sinabing bonding, hindi naman kailangan na pumunta ka sa malayong lugar, magpakalayo-layo ka, o kumain ka sa maraming restaurant. Para sa akin yung bonding, kahit nasa harapan lang kayo ng TV, manonood kayo, meron lang kayong popcorn, ang mahalaga, you enjoy the presence of everybody. That's bonding. Amen. Nagbibigay ka ng quality time. Pag sinabi pong bonding, mga kapatid, don't know even sa family. Pag kayo po ba'y nakipag-meet up, sasabihin sa friend mo, oy, meet up tayo, bonding tayo. Nag-bonding nga kayo. Parang may hawak na cellphone. Talaga. Hindi naman, sa Diyos ang kapurihan, this is one na naobserbahan ko talaga sa anak ko. Hindi naman sa dahil anak ko si Sam, magkapaalam yan, Ma, pupunta ako doon kina Iya, sa mga friends ko. Sabi ko, bakit? Magkakapilang kami. Ang gagawin ni Sam, iiwanan niya yung kanyang cellphone sa bahay. Hindi niya dadali ng cellphone niya. Kasi bakit? Minsan lang kami magkita ng mga kaibigan ko, magdadala pa ako ng cellphone, mag-usap kami, puro cellphone. So it's not bonding. Nakakuha niyo po ba sinasabi ko? Kaya sa akin, pag sinabi mong bonding, bibigyan kita ng panahon. Kaya pag kami nag-uusap sa ng mga dito, workers, ang cellphone ko nasa bag lang. Pagdating ko sa bike, tsaka ako sasagutin lahat ng mga nag-ano. Kasi ito yung bonding ko with the workers Bibigyan ko kayo ng panahon. Hindi yung kausap kita, gano'n. Sorry for the word. Kabastusan po iyon. Pag may nakipag-usap sa inyo at kaharap pa rin kayo ng cellphone, rudeness. Ouch! Peace. So that's bonding. Amen? O, gusto niyo makipag-bonding kay Lord? Patayin ang cellphone, makinig lang sa salita ng ating Panginoon. So Mary's choice was against Martha's opinion. Kasi kapatid niya siyempre sabi ng ayaw mo akong pakinggan Naku, sabi ko sa'yo, pag alis si Jesus, naku, may kalto ka sa akin. Sabi ko, mundo ko so. Pero para kay Mary, kahit saktan ako ng kapatid ko, pagsalitaan ako ng masakit, gagawin ko ito, kasi minsan lang to, magandang pagkakataon ito, makikinig talaga ako kay Jesus. It was against people's opinion. Siyempre, isipin ng mga tao sa paligid niya. Tandaan natin, sa lahat ng ating ginagawa, ang mga tao sa paligid natin lagi may sinasabi. Tama po ba? Mabuti, masama, may sasabihin ng tao sa atin. Si Maria, hindi niya inalintana ang mga sasambitin ng madla
sa kanyang mga ginawa. Malalim yun. Hindi niya pinansin. Ang mahalaga sa akin, gusto ko makinig kay Jesus eh. At nawa ganun tayo pag ina-istorbo, kinakalabit ka ng nakatabi mo, huwag ka pa-istorbo, teka lang, nakikinig ako, in Jesus name. Baka naman umalis yung katabi mo, in Jesus name. Di ba? Yung talagang, yung sabi ko sa inyo, it takes a lot of courage. Paninindigan yan, mga kapatid. Dahil ang diablo, ayaw na ayaw na tayo mag-concentrate sa salita ng Diyos. Amen? Pero kailangan panindigan mo yan. And then again, it's against the tradition ng mga Hudyo. Sa Hudyo kasi, ang mga babae, tagapagsilbi lang. Para maupo ka niyan, that's against Jewish traditions. And yet, isinantabi yan ni Mary lahat. Alam ko sa inyo, marami dito, mga magulang nyo, hindi pa Christian. Sabihin, saan ka pupunta? Mag-isimba po ako doon sa COG Angono. Hey, naman ang ayaw nyo. Mom, isimba ako. And I praise God for those people, for those brethren, mga kapatid, salamat sa paninindigan ninyo. Ano man sinasabi ng mga kasambahay nyo, kung sino pa man sa inyo, pero tuloy pa rin kayo na nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Amen. Minsan hindi tao Minsan Meralco na WhatsApp pumipigil sa inyo no? Minsan yung renta In Jesus name, lumayas ka renta. Pagbalik mo, wala ka lang titirana. In Jesus name. Di ba? Pero alam natin, kasi ang katugunan sa ating mga problema ay si Jesus lamang. Hallelujah. Kaya kailangan ipaglaban natin yan. So, tanda natin, if the word is preached, si Lord ang gusto nating i-please. Tinitingnan tayo ngayon ni Lord kung paano ka nakikinig. Tinitingnan ni Lord at talagang kung gaano ka concentrate, attentive sa pakikinig. At tinitingnan din ni Lord kung ano ang purpose mo, ang layunin mo, ba't ka pumupunta dito sa church. Okay? So, pag-aralan natin yan. So, Martha opened her house, but Mary opened her heart. And ito ang importante sa Panginoon. Laging bukas ang ating puso upang matuto sa Kanyang salita. Amen. Hallelujah. So what was wrong with Martha's choice is that she gave more time for the people, but have no time for God. Nagbigay siya ng maraming panahon sa mga gawain, sa mga detalye na kanyang gagawin. Pero para sa Diyos, wala siyang panahon. Sa mga manggagawa, paalala lang po. Ito po ay paalala natin sa atin. Busy with the kingdom and not with the king. Remember this, there is no reward for busyness. Walang reward. Ang dami-dami mong ginagawa, pero yung spirit wala doon, there's no reward with it. Kahit sobrang dami mong ginagawa, piling ng iba na ikaw ay superwoman, superman, sa dami ng ginagawa mo, hindi ka pa rin i-reward dahil doon. Tandaan natin, tayo i-reward ng Panginoon because of our faithfulness. Hindi sa dami ng ating ginagawa. Ginagawa mo, ang dami-dami. Pagkatapos naman, puro ka naman reklamo. Ako na lang lagi kinaasahan dyan. Wala na talaga. Tapos sila, kung ano nga, paggala-gala lang, pakain-kain lang kung saan-saan. Tapos ako naiwan dito, yung ginagawa ko. Oh, sige, where's the spirit? Hindi ako galit, sinasabi ko lang. Tama po ba? Better yet, huwag ka nang gumawa. Kung magrereklamo ka lang, kasi pinapasakit mo lang ang puso ng Panginoon. Masakit sa mata para sa Panginoon yun. Gumagawa ka nga, ginagawa mo, puro reklamo naman ang puso mo. Kaya nga lagi sinasabi, paalala sa lahat, ano ang paglilingkod, nakatanggap-tanggap kay Lord? Service with gladness. Yung masaya ka, na ginagawa mo lahat. Hindi yung puro Okay, tanda po natin to, ha? Before we are God's servants, we must be God's worshipers. Kasi nga sabi ko sa inyo, sitting is a form of worship. Hindi lang yung pag-awit, hindi lang yung pagpalakpak, hindi lang pagsigaw, hindi lang pagsayaw, ang worship. Ang tunay na worship, yung marunong ka rin makinig, di ba? Nakaupo ka dyan, attentively, you are listening. Worship is a lifestyle. Sa lahat ng ginagawa mo, every morning. Hindi ka lang kakanta, hindi ka lang sasamba sa Panginoon pag nasa church ka lang. Dapat every day of your life, you worship God, you pray and read the Bible. Feed your soul. Kasi pag hindi mo lagi i-feed yan, isang pitik lang sa'yo ng kaaway, hina ka na, discourage ka na.
Kasi when you worship, you get closer to God. Alam mo, ito yung pinakasarap. Last Sunday sa prayer night, sinabi ko, kung ako tatanungin, I prefer to be worshiper than a preacher. Alam niyo ba kung ano kapangyarihan na mayroong binigay ang blessing ang Panginoon sa mga worshiper? Kasi sa lahat kayang gawin ni Lord, isang bagay hindi niya kayang gawin, yung sambahin ang sarili niya. Kaya nga nilikha niya tayo para merong sumamba sa Kanya. Kaya pag ikaw ay worshiper, true worshiper, ang dami, pwedeng buksan ni Lord ang kalangitan para sa iyo, lalo pag nakita ni Lord yung grabe, yung devoted ang puso mo, nabigyan ng katuwaan at kasiyahan ng Panginoon. Tapos ikaw ay nag-worship kay Lord, yung para ba nilalambing mo si Lord? Lord, you're so good. Lord, you're so amazing. Di ba sabi ni Lord, talaga? Yes, Lord. Yung para sa mga nanay mo, bago ka manghingi, tip lang ha, mga anak. Huwag muna kilalapit kay nanay. Nay, pengin yung 500. 500, ang mahal-mahal ang bilihin ngayon. Ano gawin mo sa 400? Mamaya, kung ano pang gawin mo. Mamaya, yung 300 na yan, ha, kung saan lamang mapunta. Kasi ako hirap na hirap sa 200, eh. Baka mamaya, yung 100, ha. Akala mo kung pinipulot lang namin yung 50. Naku, yung 50, ha. Sabi, ma, akin na yung 50. Baka mamaya, mag-5 piso na yan. Diba? Bago ka manghingi, sambahin mo ang Panginoon. Para pag nakita ni Lord, ay, grabe talaga yung pagmamahal ko. Pangitiin mo muna si Lord. Pangitiin mo. Kasi pag si Lord natuwa sa'yo, wala siyang choice, kundi i-bless ang buhay mo. So sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng gustong maging manggagawa sa iglesyang ito, siguro nung una, naging ganun kami, kasi ako konti pa lang, talagang kailangan namin manggagawa. Kaya ngayon, pagpapasok ka, you need na dumaan ka sa discipleship. Kasi importante ito. Alam niyo bakit? Kasi sabi dito, service to God is the fruit of our listening and being fed by His Word. Pag ikaw lagi nakikinig, nag-aaral salita ng Diyos, nag-worship ka, nakikilala mo ng gusto ang Panginoon. Nakikita mo, nalalaman mo, naunawaan mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon. If you were here last Sunday, di ba si Apostle Paul, sabi niya, kung sa akin lang, gusto ko yung perfection. Anong ibig sabihin na sinasabi ni Apostol Pablo? Sa dami ng binigay sa akin ni Lord, binigay niya sa akin yung kanyang character, yung kanyang essence, yung skills, yung talents. Tapos, ito lang, kukunti lang ang ibabalik ko sa kanya. Paano yung pag umarap ako sa kanya? Pablo, ang dami kong binigay sa iyo. Kaya nga si Pablo, plantang churches. Di ba? Kasi naraintindihan niya. Di ba? Tapos sulat siya ng sulat ng books of the Bible. Kasi ito yung talent sa binigay sa akin, yung wisdom Isusulit ko to Tapos sa lahat ng binigay niya sa akin, lahat ng pinadama niya sa akin, yung grasya niya, tapos ito lang isusulit ko. Ano ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Wala lang. Nakaupo naman po. Every Sunday naman po ako nasa church Nahihiya si Pablo. Ito lang ba ibibigay ko sa lahat ng binigay at ipinadama sa akin ng Panginoon? Ito lang mararating ko. Nawa, tumimo sa ating puso yun Hindi mo gagawin yan para magpagaling ka, mapakita ka ng magaling ka sa harapan ng tao. Gagawin mo ito dahil mahal mo ang Panginoon, naunawaan mo yung ginawa niya sa iyo, naintindihan mo kung ano ang biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pag ito'y naglilingkod sa Panginoon, pulpak ka na ngayong Word of God. Kaya para pag may nakita ka, nakakaiba, hindi ka magre-reklamo. Kasi yung gagawin mo, Lord, para sa'yo to Ikaw naman ang ipiplease ko Kaya nga, you live with the audience of one. Don't be like Martha. Na laging nadidistract ka, may marinig ka lang, may makita ka lang. Tapos lagi ka na mag-self-pity ka na. Ako na lang lagi. And we know, my brethren, brothers and sisters, we are blessed because of what we do to our God, especially our obedience to the Lord. Diba? Ito sabi dito, ito pa yun Si Martha gave more time to people than to God. Mas maraming panahon niya sa ibang bagay. Ito kasi ang katotohanan. We have time, but we choose not to have time with the Lord. Bakit pagkwentuhan, inaabot ng magdamagan? Panonood ng mga pelikula, kaya ilang episodes.
pagdating kay Lord, 5 minutes, 10 minutes sa prayer, hindi kayang gawin. Lahat tayo, equal tayo kay Lord pagdating sa panahon. Tama po ba? We have 24 hours a day. Sino po dito may 25 hours? Unfair si Lord. Bakit 25 hours sa inyo? Lahat tayo. Pero bakit may mga tao, 24 hours, ang dami na-achieve? Pati ba 24 hours, walang na-achieve? Mga kapatid, yung success, huwag niyong idepende sa dami ng ginagawa natin. Hindi nakabase yung success sa dami ng ginagawa mo. Ang ginagawa mo ba, mahalaga sa Panginoon. At iyan ang ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Hindi ko lahat ginagawa mo, ibig sabihin successful ka na. No, it's not. It's the spirit behind it. Natuwa ba ang Panginoon sa ginawa mo? Kahit sabi mong ilan lang ginagawa mo, di ba? Naayos mo yung ng pamilya mo, ba? Bilang mga nanay, naging maayos yung mga anak mo, lumaki na maayos. Di ba? Napapakain mo na maayos, ayon sa oras. Ang asawa mo, pumapasok sa opisina na maayos, di ba? Nakakakain, di ba? Naalis siya na masaya ang kanyang puso. Papasok mga anak, di ba? Pag darating sila, may nakahandang pagkain, may meriendahin sila. Di ba? Yun. At dito sa church, ganun din. Ano ba ginagawa natin? Katulad niyan, pag-attend kayo, okay, you say, makipagbati kayo sa mga, batiin natin mga kapatiran. Just say, hello, God bless you. Di ba? At least naging blessing ka para sa iba. That's the point. Kasi bilang mga Kristiyano, ang ating goal, ang ating achievement is to be like Jesus. Naintindihan niyo po ba? Ang gustong makita sa atin ni Lord na habang tumatagal tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay nagiging kamukha niya. Bumubuti yung ugali natin, umaayos at nagiging tama ang pananaw natin. Diba? At nagiging produktibo tayo na ang bawat oras, ang bawat talento, ang bawat resources, ginagamit natin for the expansion of His kingdom. That's our achievement. Ngayon, pag nag-goal mo yan, na-achieve mo yan, then, matutuwa sa atin si Lord. Naging produktibo. Hindi yun, ilang oras ka, gigising ka, anong oras? Pagkagising mo pa, pagkakain ka, ilang oras, naka sa lamesa, ang tagal, habang kinakain yung yung pandesal. May naalala, sabi ko na nga ba? Di ba? Tapos mamaya, maglalaro na. And then we are praying for a good and better future. Do you think you can have a better future? Mga kapatid, God is looking for the good stewards. Kung gusto natin ng blessing kay Lord, maging mabuti muna tayong katiwala. Okay, the one thing that is needed is to be close to God. Sa estado mo ngayon, kapatid, masasabi ba, close ka ngayon kay Lord? Amen? O lumalayo ka kay Lord? Kasi Lord natutuwa ako pag may nagsasabi, itigil mo muna ako, hanapin ko muna sarili ko. Nawala. Saan napunta? Hanapin ko muna sarili ko. You cannot find yourself in this world because just put your life in the hands of God. Ilagay mo sarili mo sa kamay ng Diyos. Tingnan ko kung hindi mapabutihan. Amen! Huwag mong hanapin sa mundo. Amen? Kaya nga true satisfaction natin, walang iba kundi ang Panginoon. And my advice, everybody, my encouragement to everybody, please, get closer with God. Gaano ka close? Super close. Huwag kang makikipag-close sa katabi mo. Close tayo. Hindi yan. Nangaano ka eh. Close kay Lord. Di ba? Why si Lord? Kasi lahat na meron tayo, Acts 17:28, in Him we live, we move, and have our being. Kung tayo nabubuhay ngayon, it is because of our God. Amen! Kaya yan yung one thing na yan. Maging close tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng panahon, ng time. Wag lang dito sa church na magbabasa, na makikinig lang kayo ng word, dito lang, pag sa preaching lang. Pero sa sarili ninyo, pansinin nyo sa physical,
Malakas ba ang taong kumakain lang ng isang beses sa linggo? Sige nga, sa physical. Sa form. Sino dito ang magkasabing, malakas ako? Isang beses lang ako kumakain sa linggo. Malakas ako! Hipang ka lang mahina pala. Ganyan. Ganyan ang mga Kristiyano na every Sunday, once a week lang kumakain ng word. Kasi nga, di ba, God's word is the bread of life. Pagkaing spiritual yan eh. Pag hindi ka kumakain araw-araw, kaya nga isang pitik lang sa'yo, kaya kitang-kita mo dito eh, kung sino yung kumakain talaga araw-araw sa tanan Diyos eh. Kasi kahit anong sa kanila, anong pang-istorbo ng mga Marta, ng kaaway, nakatayo, consistent pa rin. Pero yung minsan lang kumain, isang pitik lang, yoko na, laylo muna ako kasi ang dami kong gagawin eh. Distracted na agad, na-distract na agad. If you're easily distracted, there's something wrong with your spiritual life. Pansinin natin, nagbibigay po ba talaga tayo ng panahon para sa pa-king? Wag lang puro kingdom, especially the king. We are here not for anything else. We are here for our Lord Jesus Christ. Amen. So, kapatid, this is just a simple story, but I hope that we learned a lot from this story. Tanungin natin sarili natin, sino ba tayo ngayon sa ating estado? Are we Martha or are we Mary? Ikaw yun talagang kahit anong mga nakikita mo sa paligid mo, naririnig mo, sinasabihan ka ni Martha na, sige, naku, pag pumunta ka dyan, naku, wala ka nang dadatan dito, naku, walang mangyayari sa buhay mo. Pero hindi, maninindigan ako. Maglilingkod pa rin ako kay Lord. Hindi. So, sino ba piniplis natin ngayon sa punto ng buhay natin? Is it Jesus or the people around us? Kapatid, ikaw makakasagot yan. But my prayer, as Mary opened her heart, nawa, ganun din tayo. We are fully committed to do the essence or the spirit rather than the form. Kasi hindi importante kay Lord yung form. Ginagawa mo lahat, pero yung puso mo naman malayo sa Kanya. Walang walang points yun, walang credit yun, mga kapatid. Kaya look at yourself. Anong ginagawa mo? Maraming tao, marami silang panahon, ang dami-daming ginagawa. Alam niyo ba yung mga tao, napag-aralan ko, sabi ng mga psychologists, yung mga tao na, meron kayo nakatang tao ganito gagawin. Mamaya, iba na naman ang gagawin. Iba naman gagawin. Distracted ng mga tao yun. Bakit? Kasi lagi sila nakafocus sa lahat ng kanilang kakulangan. Kasi may group pa akong gustong achieve eh. Kasi ganito. No. Just focus to Jesus. Why Jesus? Jesus is the one who promised us, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, to prosper you, and to give you a good future. Kung trinay mo na lahat, bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Because I've been there. Naranasan ko lahat yun. Akala ko sa sarili kong lakas, sa sarili kong kakayanan. Pumasok ko na iba't ibang trabaho. Wala nangyari sa akin. But I'm not saying na gawin yung ginawa ko kasi iba yung dealing sa atin ng Panginoon. Iba yung dealing natin Pero sa akin, naranasan ko, lahat trinay ko, nagpaka-busy ako sa pagtatrabaho, lahat ginagawa ko. Kasi nga, ang dami namin bayarin, kailangan masustain. Kaya lang, sabi ni Lord, not your ways, my ways. Especially kapatid, ito malaki mong pananagutan, pag alam mo sarili mo na may calling ka. Kahit anong pagtatry mo, it will not prosper. It will not prosper. If you know that if you have a calling, based on my experience yun I tried everything. Ito pala yung purpose ko, ito pala ang calling ko. Kaya nung sumunod ako sa Panginoon, there I experienced the blessing of the Lord. Sige tayo po lahat ay tumayo at tayo manalangin tayo sa pamagitan ng awitin na ito. And I encourage everybody to please open our hearts today with the Lord. God is in our midst. Amen? Do you believe in that? Ngayon, audience natin ngayon si Lord. Tinitignan niya tayo ngayon. How we worship Him. How we open our hearts to Him. How we give reverence to Him. Kung paano natin ginagalang ang ating Panginoon. Hallelujah. Huwag natin i-hold back yung blessing na nilalaan ni Lord sa atin because we dishonor Him. Give the Lord the highest praise that He deserves, the worship that He deserves bilang Panginoon at Hari ng buhay natin. Come on, church. Lumapit tayo sa Panginoon. With all our hearts, let us sing this song.
Ikaw ang nais ko. Naway maging katulad tayo ni Mary. Amen. Full attention to Him. Puso ko. And let us devote our whole self to God right now. Yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y lingapin mo. Hallelujah. God is here. And He would like to minister to all of us. Come on, church. Say it. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Lumapit tayo ng buong puso sa Panginoon. Open our hearts to the Lord right now. Come on, church. Ilapit mo sa'yo, na di na malayo. Muling handog ang buhay ko, pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangat ang puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa Kung may pangangailangan ka sa Panginoon, sige kapatid. Worship the Kahit Lord pa with all our malayo, hearts, with all our ako'y strength. lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for reminding us with this wonderful story from the Bible, with the story of Mary and Martha. Inaamin po namin, Lord, sa aming sarili, ang aming panahon minsan napupunta sa walang kabuluhan. Nababaliwala, Lord, ang pinagkatiwala mo sa aming oras, kakayanan, talento, na hindi kami nagiging produktibo sa iyong harapan. We are so distracted with the worries of life. Lagi namin iniisip, anong mangyayari sa aming buhay kung hindi namin ito gagawin. Iniisip namin, Lord, mga puro pansarili lamang. Pero ikaw, Lord, ikaw naman ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Pero Lord, hindi ka namin binibigyan ng so much attention, O God. Lord, teach us. Teach us, Panginoon. Turuan mo po kami, O Diyos, na maging katulad ni Mary. Na ano man ang paghahadlang ng kaaway, ano man ang ginagawang mga istorbo, ano man, O Diyos, hallelujah, ng mga Marta sa aming paligid, magkaroon kami ng paninindigan. Maninindigan kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na aming susundin, Ikaw ang Diyos na aming pasasayahin sa aming mga buhay. Hallelujah! Kasi Lord, pag Ikaw ang pinasaya namin, you have no
choice but to bless us, O God. Nawa, Lord, ang aming goal ay patuloy ka namin mapangiti sa bawat ginagawa namin, O Lord, na magkaroon kami ng attentiveness sa spirit and not with the form. Hindi namin gustong pasayahin ang maraming tao, Lord, kundi sa aming puso, ang nais namin pasayahin, walang iba kundi Ikaw. Lord, pagpalain niyo po yung mga anak. Alam mo, Lord, ang dala ng kanilang mga puso, ang mga kabigatan, ang mga iyak ng puso ng bawat isa. Kung nandito man sila, Lord, sa pagkakataon na kanilang buhay ng pamimili, Lord, nawa ang piliin namin, hindi lamang yung good, kundi, Lord, yung the best para sa amin ang aming pipiliin. Give us the wisdom, O God. Give us the wisdom, Lord. Hindi namin kayang gawin ito without the guidance of the Holy Spirit. Lord, palitan mo ang aming perspektibo, ang aming pananaw, na hindi ito ayon sa sanlibutan, kundi ayon sa iyong kalooban. Kasi Lord, bilang mga Kristiyano, kami, O Diyos, ay hindi na ayon dapat sa mundo, kundi kung ano sinasabi mo at kung ano mga plano mo, Lord, iyon, Lord, ang masunod sa aming mga buhay. Lord, brothers and sisters, and this is I besik you. Ito yung katulad na sinabi ni Pablo, ito yung pamanhikan ko sa lahat sa inyo. At lagi namin iniiyak ni Pastor every morning dito sa church. Lord, give us an obedient heart. Mga kapatid, walang ibang inaasam si Lord. Mang nangyari sa amin, nangyari sa buhay ko. Naging matigas din ang puso ko noon. Kung maisipan ko, gagawin ko. Pero sabi ni Lord, anak, hindi yan ang pinagagawa ko sa iyo. Matuto ka lang sumunod. Matuto ka lang gawin ang pinagagawa ko. Tignan mo yung matagal mong pinapanalangin, yung matagal mo nang inaasam, sa isang iglap, kaya kong ibigay sa iyo yan. And that is exactly what happened to our lives, kapatid. Sumunod ka lang. Hindi ko alam para kanino tong word na yon, na ito. Pero ito pinapasabi sa iyo, kapatid, ha? Sumunod ka lang. That is God's message to all of us. Kapatid, mga kabataan, sumunod lang kayo. Maniwala kayo. You will have a great and brighter future. Sumunod lang kayo. Gawin nyo lang pinagagawa ni Lord. Maging bukas lang lagi ang puso nyo. Maging teachable kayo. Maging humble tayo. Ano man ang nangyari sa atin, ano man meron tayo, ano man marating natin, stay humble and give all God all the glory. Matuto lagi tayo magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Matuto lagi tayo magbalik ng papuri sa Panginoon. Dahil lahat ng meron tayo, biyaya lang ng Panginoon. Ang buhay na ito, sa isang iglap, pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya yung pagtatanim mo ng panahon para sa Panginoon, mag-aani ka rin ng maraming panahon dito sa mundo. Amen. Lord, maraming salamat for reminding us, oh God. Lord, itanim mo na malalim, ibaon mo, Panginoon, ng malalim ang iyong salita sa mga sandaling ito. And give us, Lord, an obedient heart, teachable heart, a humble heart before you, O God. And may we learn, Lord, may we learn na patuloy kami, Lord, na magbigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Ikaw, Lord, ay lagi namin maging audience sa aming mga buhay. Ikaw ay lagi namin mapangiti, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Hindi ang tao, kundi Ikaw, Panginoon, na nagmamay-ari sa aming buhay. Lord, salamat sa lahat ng ito. And we give you all the glory, all honor,